Game, puntahan natin ngayon si si Romualdez. Ay, ay, ay. So, alam naman natin mga babayan na kahapon recant. Oo. Bumaliktad. Bumaliktad si Orly Gutesa. At ngayon nagpapanik ang mga DDS. Papanik sila. Ay, di, wait. By the way, before I move on to this topic, let me also say, meron kasi nagpo-post sa Facebook ko nung nagpo-post ako tungkol kay Christian Esguerra. Sabi, sige, mag-away pa kayo para manalo si Sara. I think that is a false dichotomy. Sabi ni Benju, lumalabas na naman pagka-elitista at condescending ng dilaw at pink, he can't help it. Nasa nature na yata nila yun. Anyway, salamat sa super chat, Benj. So, again, going back, I think it is a false dichotomy. Na kapag pag inaway si Christian Esguerra, mananalo si Sara Duterte. Or even non-sequitur. It doesn't follow. Kasi, hindi naman lahat ng tao katulad ni Esguerra mag-isip eh. Naniniwala rin ako na hindi lahat ng liberal ay katulad ni Esguerra mag-isip. So, it's a false dichotomy at best, a non-sequitur at least. Kaya it's just me bumabarda sa isang tao na inilabas ang katangahan niya. Yun lang yun. Anyway, going back. So ito na nga. So si former Speaker Martin Romualdez ay nagsalita dahil nga dito sa pag-recant ni Orly Gutesa. Pasabog yung kahapon, no? Pasabog talaga. Oo. Si Orly Gutesa kahapon, dami niyang reveal. Pati si Guanzon nagpanik dahil sa kanya. Oo, pati si Guanzon nagpanik dahil sa kanya eh. But anyway, unahin muna natin si Romualdez. Oo. Ito kasi ang naganap kanina. Ito sabi, Romualdez counters plunder raps anew and includes Gutesa in defense. So, ibig sabihin mga kababayan, dahil nga nagkaroon ng development dito kay Orly Gutesa, nagdagdag ng what we call this, supplementary affidavit or supplemental affidavit. Nagdagdag sila doon sa nauna na nilang isinumite. Kasi if you're not, kung hindi nyo po pa nababalitaan, nag-file na po kasi ng counter affidavit ang kampo ni former Speaker Martin Romualdez laban sa mga akusasyon ng Office of the Ombudsman. Ang problema kasi mga babayan, kasama ho doon mga babayan sa sa Office of the Ombudsman na kaso ay yung tawag dito, yung testimonya ni Orly Gutesa. Kasama ho yun doon. So dahil nag-recant na siya, napasinungalingan na ngayon yun. Hindi na nila pwedeng gamitin. Kasama din doon yung testimonya nung 4 pa na Maleta Boys na nag-recant. Kasama rin yun doon. So, ngayon mga kababayan, medyo delikado ngayon itong si Ombudsman Remulla kasi baka ma-dismiss yung kaso niya. Dahil karamihan ng kanyang testimonya are testimonial evidence. Or ebidensya pala. Karamihan ng ebidensya niya are testimonial evidence. Kaya nga meron pa siyang 28 doon na witnesses eh. May 28 pa raw siyang witnesses. Kahit daw mag-recant etong si Orly Gutesa, walang problema. May 28 pa ako eh.
May 28 pa ako. Eh, ang problema nga dyan, lahat yan, testimonial. Nasaan yung documentary? Kasi alam nyo mga kababayan, maski ho sa, maski ho, alam naman to ni Ombudsman Remulla, at medyo pinag-aralan naman na natin to, sa rules of court po kasi mga kababayan, mas matimbang ang documentary evidence. Mas binibigyan po yun ng halaga. Mas binibigyan po yun ng bigat. Bakit po? Kasi, because of the simple reason that people lie. Nagsisinungaling ang tao. At ang kwento ng tao, nagbabago. Kaya ho mas binibigyan ng halaga ang documentary evidence. So kahit 100 pa ang witnesses mo dyan, kung lahat yan ay hindi masusuportahan ng dokumento, eh mahihirapan. Ano yung dokumento? By the way, may dokumento rin daw naman silang yung si Golden Pheasant daw ay money laundering scheme, etc., etc. O sige, be that as it may. Oo, sabihin natin ganun. Eh, paano kung nasagot sa counter affidavit? Di ba? Paano pag nasagot nila ng tama? Eh, recently, parang merong mining company si Martin Romualdez na kumita ng almost 1 trillion pesos. Or 1 billion pesos yata. I think it's around 1 billion or 1 trillion pesos. Binalita kanina sa politiko eh. Eh, hindi lang naman yan ang negosyo ni Martin, ni former speaker. So, paano kapag may money trail siya? Paano pag naipakita niya na yung kanyang idinonate sa kanyang tawag dito, sa kanyang alma mater sa Amerika, galing sa personal funds? At matetrace sa kanyang mismong sariling bank account. At matetrace yung tawag dito, provenance, kung saan yung pinanggalingan, kung galing sa negosyo, galing sa investments, galing sa kung saan. Paano pag nakapagpakita ng dokumento? O di wala na, tapos na. Tapos na. Kahit pa may testigo ka, kahit 20 o kahit 100 pa yung testigo mo. Pero kung ang kanilang testimonya ay hindi masusuportahan ng dokumento, mahihirapan si Ombudsman Remulla. No joke po yan. Napakahirap po nun. So, yun ngayon ang problema. yun ngayon ang problema. Hindi ko kasi pwede na dahil mayaman ka lang, corrupt ka na. It doesn't work like that. Mayaman kang politiko, therefore, corrupt ka. 'Di ba? Kaya nga hindi rin natin hindi rin natin masabi na ang mga bilyar ay corrupt. Bakit? Kasi billionaire na sila to begin with. Kaso mga babayan, nagkaroon sila ng kaso. Ano yung kaso nila? Insider trading, market manipulation. Kaya pala sila yumaman. So, masasabi ba natin ngayon na corrupt sila? Yeah. Yes! Masasabi na natin ngayon yun. Dahil doon sa naganap na yan. Diba? So, it doesn't matter. Sorry. Kahit gaano pa karami witnesses yan, basta kailangan masubstantiate ang allegations. Paano kung hindi masubstantiate? Sorry. Kaya ngayon, mga kababayan, ito ngayon ang sinabi ng kampo ni former Speaker Martin Romualdez. Nag-submit nga sila ng counter affidavit, supplemental counter affidavit, dahil sa pag-recant ni Orly Gutesa. Romualdez's lawyer, Felix Villa, who filed the additional affidavit at the anti-graft body,
said this document includes the statement of Orly Gutesa, a former security personnel of Ako Bicol Representative Zaldico, on the delivery of suitcases of cash to Romualdez residence. Tapos nagpa-press conference sila. Panoorin natin yung balita tungkol dyan sa press conference na yan. Maring tinanggi ng kampo ni dating Speaker Martin Romualdez sa may kinalaman sila sa pagbaliktad ni Orly Gutesa. Live mula sa Batasang Pambansa ng sa balita, si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong gagawing hakbang ngayon ng kampo ni Romualdez matapos itong pagbawi ni Gutesa sa kanyang salaysay? Yes, Jiggy, naghain na nga itong kampo ni Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez ng karagdagan o supplemental counter affidavit sa Ombudsman ngayong hapon. At kasama nga po dyan, laman yan, yung salaysay ng 25 dating driver at security aide ni dating Congressman Zaldico. Gayun na rin yung salaysay ng pagbawi ng testimonya nga ito ni dating bodyguard ni Zaldico na si Orly Gutesa. At according nga doon sa testimonya nitong 25 dating tauhan daw ni Zaldico, meron daw nag-alok sa kanila offer ng pera na para daw kapalit doon na ay pipirma sila sa isang nakahanda ng mga affidavit. At ang nag-offer daw nitong pera na ito, kapalit nga yung pagpirma doon sa mga affidavit, ay walang iba kundi itong si Attorney Levy Baligod. Itong si Baligod nga, yung ngayong abogado nitong mga nagpakilala umanong bagman ni Zaldico na nagtestimonya, nag-deliver daw sila ng pera doon nga kay Romualdez at sa iba't ibang personalidad. Pero according doon sa 25 nga na dating tauhan nito ni Zaldico na nakuha nga yung mga testimonya nitong kampo ni Romualdez, ay wala raw silang nakita na paghahatid o pagde-deliver ng mga pera, mali-maletang pera sa kahit sinong politiko, kahit sinong government official maging kay Romualdez. At Jiggy, matatandaan nga natin na meron ng apat kabilang doon sa 18 nagpakilalang bagman ko na binawi, nag-recant ng testimonya nila at matatandaan nga yan nito lamang yan few days ago. Pakinggan nga po natin itong pahayag ni Attorney Ade Fajardo. Makikita po dito sa isasubmit natin ngayon sa Ombudsman na pinasisinungalingan nitong malalapit na associates of former Congressman Zaldico, his family and his corporation sa West, na may nangyaring ganyan. So, kung itotal mo yun, yung mga affidavit, including that of as we all know, Gutesa last night, that's a total of more than 30 statements saying na walang ganyang nangyayari. yung 30 statements, ay burado bigla yung 28. Di ba? Sobra pa, may sukli pa. 30 statements ang mag-aabsuelto kay former Speaker Martin Romualdez. 28 naman tong testigo ng Ombudsman. May sukli pang 2 tao, 2 witness. Yung kay Martin. Mahirap to, guys. Mahirap to. I think si former speaker, si Martin, si Ombudsman should start re-evaluating. Feeling ko talaga mga kababayan kasi may something merong napilitan lang. I don't know. But ayoko isipin na ganun. I would like to think na ang atin pong ombudsman ay independent, hindi na impluwensyahan, walang hindi nababayaran, 'di ba? I'd like to think that. Oo. But of course, mga babayan, liking it is different from the reality. Oo. Ideal is different from the reality. So, sana lang mali ako, ha? At Marian, kung pagbabasehan yung report kanina ni Ian, sinasabi ng Ombudsman na hindi sila apektado o maapektuhan sa pagbawi ni Gutesa dahil meron silang pang 28 na kakausapin pa o hihinga ng pahayag. Pero sinasabi ng kampo ni Romualdez ngayon na may 30 at may 25 bigla silang counter affidavit o pahayag na nagsasabing walang kinalaman itong si Speaker. Pero maraming haka-haka na ang kampo ni Romualdez talaga may kinalaman
dito sa pagbaligtad. Ano ang payag naman ng kampo ni Speaker? Dating Speaker. Ako, Jiggy, mariin nga ang itinanggi ng kampo ni Romualdez itong mga akusasyon na ito. Actually, sinasabi nila, hindi raw nila gawain itong pakikipag-usap para lang mag-imbento ng kwento. At kaugnay naman sa sinasabi mo na meron daw na 28 na mga testigo itong Office of the Ombudsman nga laban kay Romualdez, giit nga ng kampo ni Romualdez ay hindi pa raw sila makapagkokomento tungkol dito dahil hindi pa rin naman nila nakikita itong kanilang mga testimonya. Pero nanindigan nga sila na walang ebidensya na makapagkukonekta o makapag-uugnay kay Romualdez dito nga sa umano'y kickback scheme sa flood control scandal. At may patutsada pa nga ito si Attorney Fajardo sa Ombudsman. Narito ang kanyang pahayag. Ang sabi, This investigation has been going on for several months, no? Sana, I mean, with all due respect to the Office of the Ombudsman, lumalabas, wala man lang forensic evidence or object documentary evidence linking the former speaker. Only oral evidence or oral testimony na alam naman natin ito yung pinaka unreliable. In all of this, one thing is common. May mga taong nag-udyok at namilit sa mga testigong ito para idawit si Representative Romualdez sa kaso. Jiggy, ayon pa nga doon sa kampo nito ni Romualdez, talagang maasa sila na magiging patas at tapat itong ombudsman sa kanilang ang investigasyon dito kay Romualdez. At kung ganito nga rin magiging system, yung fair investigation lamang, sigurado silang 101% confident sila na walang ebidensya at mababasura itong aligasyon laban kay Romualdez. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa I'm not that optimistic compared kay Attorney Ade. Pero I'm not that optimistic kasi ipipilit yan. Ipipilit yan. Siyempre, pangalan na nakasalalay dyan eh. May pangalang nakasalalay dyan. So, I'm thinking baka umabot ng Sandigan Bayan. Sana mali ako Sana hindi umabot sa Sandigan Bayan. Sana hindi maglabas ng warrant of arrest. At sana hindi ma-detain si former speaker. Lalo na kung inosente. Alam niyo mga kababayan, again, ulitin ko I'm not a fan of former speaker Martin Romualdez. Pero, I'm a fan of justice. Hustisya. And giving everyone their fair play. Maging patas tayo, di ba? Maging patas tayo. Fair play lang. Hindi pwede dito yung wag tayong yun lang. I mean, afford the due process. Tapos, maging patas sa litis, sa review ng mga ebidensya. At yung sinabi ni Attorney Ade kanina, tungkol doon sa mga documentary evidence, na wala pang forensic evidence pala, yun ang sinabi niya. Ibig sabihin, pati yung aligasyon na yung may mga donation sa ganitong paaralan, na yung kumpanya na Golden Peasant ay shell company lang, etc. etc. Ginagamit lang pa money laundering. Ito mga bagay na to, mukhang nasagot na nila. At hindi ako magtataka mga kababayan kung one of these days it's either madidismiss or kung talaga ipipilit nila mga kababayan, mukhang aabot sa Sandigan Bayan. Pero potentially mga kababayan, ako baka naghang na naman. Baka umabot nga ito sa Sandigan Bayan, posibleng maaresto siya, magpa-file ng bail dahil nga, 'di ba, dahil mahina ang ebidensya, and then magagrantan siya ng bail, and eventually madidismiss yung kaso. Ngayon, may mga magsasabi, may mga mag-a-allege, sabihin nila, hindi porke walang nakitang ebidensya, ibig sabihin walang nag-e-exist na ebidensya. Baka hindi pa lang nakikita. It's a reasonable theory
Ulitin ko ha. It's a reasonable theory. Teorya. It's a reasonable theory. But, at the end of the day, ilabas niyo yung ebidensya. Kailangan kasi may matuntun. Di ba? Regardless, hindi naman importante dito yung paniniwala natin, na importante dito yung ebidensya. So, regardless kung may ebidensya, hindi lang nakita, o di hanapin yung ebidensya. Hanggat di nyo nakikita, o di sorry, wala tayong magagawa. That's due process eh. That's what we call the equal protection of laws. That's equal protection of laws. Ganun talaga. Kung talagang gigil na gigil kayo, di maghanap kayo ng ebidensya, wag lang kayo magmamanufacture, wag lang mag-iimbento ng ebidensya. Tulad ng ginawa ni Rodante Marcoleta, tulad ng ginawa ni Mike Defensor, tulad ng ginawa ni Orly Gutesa, tulad ng ginawa ng iba pang mga maleta boys. Importante mga babayan, nandyan yung ebidensya. At hindi dapat pinipilit ang ebidensya. So mga babayan, lipat tayo sa ating susunod na live stream. Nako, madaling araw. 1:30 na tayo matatapos guys. No joke. Kaya nyo pa ba? Kaya pa ba? Kaya pa? Pwede naman mag-stop na dito. Bukas na lang natin tuloy ito. Kung hindi na kaya, nakatatlong topic na tayo eh. Oo, bukas na. Kaya pa? O, sige, kaya. Laban. Push. Sige. Yes, sa US ako eh. Okay. Holiday. O nga pala, holiday bukas. Walang pasok. O nga pala. Oo, sige. Tuloy tayo. Go. Asa na ba yung link natin, Kina? Andiyan ka pa ba? Kina, are you still awake? Are you still awake, Kina? Okay ka pa ba? Naku, mukhang tulog na si Kina. Ako nakakuha ng link. Wait. Wait. Ako nakakuha ng link. Yan. Although naka-public naman na siya. Ako lang kukuha ng link. Ayan na. Nilagay na ni Manat May. Okay. Yun. Okay. Paggabi pa lang daw sa Italy. Paggabi pa lang pala eh. Dito sa Pilipinas, pamadaling araw na. Pamadaling araw na. Okay. Bakit holiday bukas? Parang ano yata? 2021 is Ninoy Aquino Day. Ninoy Aquino Day. Ear. Okay. Sige, game. Okay na. Ayan na, ha. Magkita-kita na tayo sa ating next na live stream, mga kababayan. Salamat po sa inyo mga na-super chat. Nabati ko ba lahat? Ito. Salamat po kay Ate Evelyn Abuan. Oo, sa inyo pong super chat. Ayan. Okay. So mga kababayan, I'll see you in 1 minute. Just give me a minute to settle and set up. And I'll see you sa ating pong susunod na live stream. Alright guys, God bless. See you in a bit. Bye! As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.